Sa paglipas ng panahon ay mas marami pa tayong natutuklasan dahil sa mga advanced na kagamitan at telescope ng mga scientist. Kung ang solar system ay may umiikot na 8 planeta, sa TRAPPIST-1 system naman ay may 7 planeta na umiikot dito at may sarili itong araw na tinatawag na Cool Red Dwarf Star. Sa video na ito, samahan ninyo akong alamin ang kambal ng ating solar system. Ang TRAPPIST-1 system. Ang tanong, meron kayang nabubuhay dito at gaano na ito katagal? At totoo kaya na mas nauna pa ito sa ating solar system? Yan ay ating aalamin. Bago tayo magsimula ay nais ko munang magpasalamat sa followers ko dyan dahil patuloy ninyo akong sinusuportahan. At sa mga solid na commentary natin dyan, at siyempre sa mga basher maraming salamat. Oo nga pala, meron tayong YouTube channel kung may oras kayo. Pwede ninyo itong bisitahin at huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang bell icon para updated ka sa mga trivia na gaya nito. Mabalik tayo. Ito ay may layong 39 light years mula sa ating solar system. Ito ay may 7 planeta na umiikot sa sarili nitong araw na tinawag na TRAPPIST-1. Ayon sa pag-aaral, ay mas matanda daw ito kaysa sa ating solar system. Ang pagkakaiba lang ng TRAPPIST-1 sa solar system ay makikita mong halos magkakatabi at magkakasunod-sunod ang mga planeta na umiikot dito. Ibig sabihin, kapag ayaw muna sa planetang tinitirahan mo at masyado ng maraming marites, ay pwede kang lumipat anumang oras sa ibang planeta dahil sa pagkakasunod-sunod nito sa kanilang orbit. Hayaan ninyong isa-isahin ko ang mga planeta na umiikot dito at alamin ang mga condition at mga composition nito at maari bang lipatan ito kapag masyado ng magulo dito sa Earth. Unahin natin ang TRAPPIST-1b. Ito ang pinakamalapit na planeta sa TRAPPIST-1 system. Tinawag itong Super Earth dahil halos 2 beses ang laki nito sa Earth. Umiikot ito na sobrang bilis sa kanyang star. Ng 1,051 days, ang katumbas nito ay 1 araw at kalahati dito sa Earth. Sinabi din sa pag-aaral, dahil sa sobrang lapit nito sa kanyang star, ay posibleng sobrang mainit ang planeta at walang sino man ang pwedeng mabuhay dito. Pangalawa, ang TRAPPIST-1c. Ayon sa James Webb Space Telescope ng NASA noong 2023, ay nagpapahiwatig na ang TRAPPIST-1c ay walang makapal na carbon dioxide at atmosphere tulad ng Venus. Ibig sabihin lang nito ay walang sino man ang pwedeng mabuhay dito. Ang TRAPPIST-1c ay umiikot ng napakalapit sa kanyang host star, kaya ang 1 taon sa planeta na ito ay tumatagal lamang ng 3 araw. Sinabi din sa pag-aaral na ang planeta ay isang tidally locked. Ang ibig sabihin, ang isang bahagi ng planeta ay nababalutan ng dilim samantala, ang kabilang bahagi ay nababalutan ng mga yelo. Kaya kung balak mong tumira dito, ay wag na. Tiisin mo na lang ang ingay ng mga marites mong kapitbahay. Pangatlo naman ang TRAPPIST-1d, ang planetang ito ay mas maliit ng bahagya sa ating planeta. At pangunahing binubuo ang komposisyon nito ng mga bato. At may sarili din itong gravity, tulad ng iba pang planeta sa TRAPPIST-1 system. Ang TRAPPIST-1d ay umiikot ng napakalapit sa kanyang host star na nagre-resulta sa maikling panahon sa kanyang pag-ikot. Posibleng ito ay tidally locked, kung saan isang mukha ng planeta ang laging nakaharap sa kanyang star. Pang-apat naman ang TRAPPIST-1e. Natuklasan ito noong 2017 gamit ang transit method. Ang planeta na ito ay may bigat na halos kalahati ng ating araw at sinabi din sa pag-aaral na ang planeta ay mayaman sa mga metal, nangangailangan lamang ito ng 6 na araw para makaikot ng buo sa kanyang star. Ang TRAPPIST-1e ay nasa loob ng Goldilocks zone ng kanyang star. Ang ibig sabihin ay may tamang temperatura ito para mabuhay ang anumang nilalang na andito. Sinasabi din sa pag-aaral na mayroon daw itong mga alien na nabubuhay dito. Ikaw kapatid, ano ang pipiliin mong maging kapitbahay, ang mga marites ba o ang mga alien? Comment down below. Panglima ang TRAPPIST-1f.
Ito ang halos kapareho ng sukat ng ating Earth. Nangangailangan lamang ito ng 9 na araw para makaikot ng buo sa kanyang star. May mga simulasyon na nagsasabing maaaring mayroon itong natitirang steam atmosphere at malawak na karagatan na sakop ng isang atmosphere na mayaman sa abiotic oxygen. Gayunpaman, hindi pa natuklasan ang helium emission mula sa TRAPPIST-1F. Ang komposisyon ng atmosphere ng TRAPPIST-1F ay mahirap matukoy nang walang diretsong datos mula sa obserbasyon. Pang-anim naman ang TRAPPIST-1G. Ang sukat nito ay mas malaki ng bahagya sa ating planeta. Ang planetang ito ay nasa habitable zone. Ibig sabihin ay hindi posible na mayroon itong sariling tubig at mga karagatan. Nangangailangan lamang ito ng 12 araw para makaikot ng buo sa kanyang star. Last but not the least, ang TRAPPIST-1H. Ito ang pinakahuling planeta sa TRAPPIST-1 system. Isa din itong super Earth, pero mas malaki ito ng kaunti sa ating planeta. Umiikot ito ng 20 araw para makaikot ng buo sa kanyang sariling araw. Batay sa mga obserbasyon ng mga sayentipiko, ay pinag-aaralan nila ng mabuti ang planeta dahil isa daw ito sa pinakakatulad ng ating Earth. Dahil sa pagkakaroon nito ng sariling atmosphere. Hanggang dito na lang ang ating topic sa video na ito. Ikaw kapatid, alin sa mga planeta ang nagustuhan mo? Comment down below at huwag kalimutan mag-like, share at subscribe. Maraming salamat.